humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM. Yan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kasabay ng paghingi niya ng paumanhin sa pakikipag-alyansa noong 2022 elections kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The kind of experience we need, not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. Ngayon nilinaw ni VP Sara na bigo umano ang kasalukuyang administrasyon na tuparin ang mga pangakong reforma, partikular sa kalusugan, infrastruktura, ugnayang panlabas at kampanya kontra kriminalidad. Nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Dito kanyang inihayag ang intensyong tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Matatandaan kinaharap ni VP Sara ang impeachment case noong nakaraang taon, ngunit ibinasura ng Supreme Court. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Sa kabila nito, nagpahayag ang Makabayan Bloc na ang maagang pag-anunsyo ni VP Sara ng pagtakbo sa 2028 ay isang desperadong hakbang upang umano'y ilihis ang usapin at umano'y takasan na rin ang pananagutan sa mga alegasyon ng korupsyon at maling paggamit ng confidential funds. Ang laban para sa pananagutan ay malinaw na hindi po pamumulitika at dapat hindi na talaga umiwas dun sa paniningil ng taong bayan. Ito si VP Sara Duterte. Giit nila, ang impeachment ay hindi politika, kundi isang konstitusyonal na proseso ng pananagutan na dapat harapin at sagutin ng Vice-Presidente. Hindi po pamumulitika yung paghahanap ng taong bayan ng pananagutan. At ang pag-file ng impeachment complaint at ang pag-insist na mag-go through ang impeachment process sa mga paraang nakalatag sa konstitusyon, nakalatag sa mga regulasyon ay nasa tama lang po. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Dahil din ngayong araw ang Makabayan Bloc ng pagbabasura ng travel tax, pati na rin ng digital tax o ng Digitax sa yung tax natin sa mga digital services. Ayon kay Gabriela Party List Representative Sara Elago, layon ng Travel Tax Abolition Act na burahin ang umiiral na singil sa mga biyaherong Pilipino na umaabot sa 1,620 pesos para sa economy at 2,700 pesos naman sa first class. Kasabay nito, inihain din ang hiwalay na panukala para ipawalang bisa ang VAT sa digital services na ipinapataw sa freelancers, online sellers, content creators, MSMEs at mga estudyante. Ang mga regresibong buwis na ito, ang pinakapumapasan niyan ay yung mga ordinaryong mga manggagawa at yung mga matagal na kumbaga nag-iipon para sa pag-avail ng pagbiyahe, gayon din mga digital services. Tinukoy ng mambabatas na regresibo ang mga naturang buwis dahil mas malaki ang tama nito sa mabababa at panggit ng kita kumpara sa mayayaman. Aniya, matagal na ang pinupuna ang travel tax dahil ramdam ito ng mga ordinaryong pamilya at maging ng ilang OFW na nahaharap sa masalimuot na exemption process.
Iginiit din ni Elago na hindi na luho ang internet at digital platforms, kundi pangunahing kasangkapan sa kabuhayan at edukasyon sa makabagong panahon. Sobra-sobra na yung patong-patong na buwis habang todo-todo rin yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nananawagan din si Kabataan Party List Representative Rene Co na ang pinakamayaman at malaking korporasyon ang magbayad ng tamang buwis. Malalaking korporasyon, malalaking negosyo ang patawa ng mas malaking buwis o ang mga pinakamayayamang mga Pilipino rather than tuloy-tuloy na tax breaks na ibinibigay sa kanila. And yung mga mayayaman naman pong nasa posisyon ng kapangyarihan, ang tuloy-tuloy ding gumaganansya gamit ang kaban ng bayan. Sa halip na ipataw ito sa karaniwang Pilipino, nahirap na sa mataas na presyo ng bilihin at mababang sahod. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.